Hey mga brods, meron na naman tayong snow bomb dahil sinabi nga ni Mr. Snow Badwa na gusto nga ng SMB ito pong si Kemar Carino and ito pong si Luis Sanggalang. So it means na magre-rebuild na talaga ang SMB mga kabrods. Ang dami na nilang babaguhin sa lineup, maski nga yung mga coaches, imports, lahat talagang gagawin nila mga kabrods para lang lumakas ulit ang Beermen next season. Dahil malaking dagot nga ito sa kanila dahil hindi nga sila nakapasok ngayong playoffs round. So talagang mahirap at masakit sa lahat ng mga SMB fans ito. So ito, Luis Sanggalang. Alam din naman natin na isa ito sa talagang matigas dito sa Terra Firma Jeep. Kung mapapanood nyo yung highlights nito, maski sa personal, talagang maaawan na lang kayo sa kalaban nito. Dahil grabe kung pumersa ito sa ilalim, grabe rin kung maniko at kayang-kaya niyang gumamit ng katawan mga kabrods. Kahit 6'4 lang ito, tapos yung mga big man dito sa PBA na nakakaharap niya, maski import nga, talagang tinitibag lang niya mga kabrods, sinisisiw lang niya. Parang Ian Sanggalang din, di ba mga kabrods? Pero para sa akin na mas matigas itong si Sanggalang na Louis ng Terra Firma Jeep dahil ibang version nito na big man kung saan ito yung parang big man dati noong unang panahon, talagang gumagamit ng katawan, walang arte sa ilalim, talagang bigay todo lang mga kabrods. Yan ang kinaganda dito kay Luis Sanggalang at yan nga ang nagustuhan ng Beermen sa kanya. So sa dami-dami ng mga players dito sa PBA, syempre gustong-gusto nila ito pong big man na ito. Di rin naman din basta-basta ito pong si Luis Sanggalang, kundi hindi lang naman pang ilalim ang laruan nito, kundi panglabas din mga kabrods. May shooting din naman ito kahit papano. Very efficient ito pong si Sanggalang. Hindi nga lang ganun kalakasan ng kanyang koponan na Terra Firma Jeep, pero isa ito sa mga talagang key players ng Jeep mga kabrods. At yun, isa ito sa tumutulong kina Pringle, kina Romeo, kina Vic Manuel. So para sa akin kung babasihan mo Vic Manuel or Luis Sanggalang, dito na ako, Luis Sanggalang na ako mga brods. Very efficient and yun mga kabrods, ang galing pa talaga sa ilalim. Kung puwersa lang ang pag-uusapan, mas mapuwersa ito kay Vic Manuel mga kabrods. Mas bata pa at mas malaki pa ang room for improvement niya. So yan ang kinaganda kay Sanggalang. Yung kay Kemar Carino, ilang beses na rin nating nabalita yun mga brods. Yes, alam natin, papupunta talaga yun sa SMB dahil alam naman natin ang SMB. Hindi rin naman basta-basta ito, kahit sinong players man yan, maski superstar pa ng isang kupunan, kayang-kaya nilang kunin. Kaya ito pong si Kemar Carino, hindi rin na tayo magugulat kung ito ay mapupunta na ng San Miguel Beermen. Baka nga isunod pa nila yung Stan Hardinger dyan, di ba mga kabrods? So sabi nga nila, nang hinahin sila dahil pinakawalan nila sina Romeo and Vic Manuel mga kabrods. Sayang lang talaga. Kaya ito, hindi sila nakapasok mga playoffs round. Pero syempre, gano'n na talaga Past is past. Kailangan na nilang mag-move on. At malay natin, magluto sila ng mga magandang players next season mga brods. Kaya ito pong si Kemar Carino. Ito naman yung 6'7 or 6'8 big man talaga ng Terra Firma Jeep. Ito, sa pato mga kabrods, bata-bata pa at ang laki pa ng room for improvement niya. Kaya yun, ang gusto kunin ng SMB. Dahil kailangan nga daw kasi ng katulong ni Junmar Fajardo sa ilalim. Hindi lang pwedeng si Junmar lang ng si Junmar. Baka uminda na naman ito pong si Fajardo kapag sobrahan ito mga kabrods, pag na-burnout na naman. Kaya kailangan talaga nila ng mga fresh legs na big man na katulad ng Kemar Carino and Luis Sanggalang. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba magandang pwersa ba ito sa SMB sa susunod na season? Dahil alam naman natin ng SMB, pag ito ay bumawi, babawi talaga ito. Tsaka nakakatakot yung SMB kapag nag-rebuild sila mga kabrods. Dahil sunod-sunod na kampyonato ang nangyayari kapag nagre-rebuild ito pong Beermen. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Official na nga ang makakalaban ng Barangay Nebra San Miguel sa playoffs round ng best of 3. Ito pong kanilang karibal lagi, ang Meralco Bolts. Yes, ilang beses na itong nakakalaban ng Ginebra, mapa-playoffs, mapa-semis, mapa-finals mga kabrods. Kaya itong best of 3 na bakbakan nila, sinasabi nga nila, Yamadong Ginebra, Yamadong Meralco Bolts. Pero kung babasihan mo naman sa standing mga kabrods, hindi naman din nagkakalayo. At dikit lang sila sa standing ngayon bago mag-playoffs round. 8-4, 7-4, matalo Meralco Bolts, Ginebra pa rin ang kanilang makakalaban
pagtungtong ng playoffs round. Tapos, pagdating naman sa import match, parehas din magaling mga kabrods. Sa Meralco Bolts nga, ito pong si Akil Mitchell, halos 24 points per game ang binabanata nito this season. 13 rebounds per game and halos 4 assists per game. Si Brownlee naman, 24.3 points per game din, 10 rebounds per game, and 4 assists per game. Lamang ito pong Akil Mitchell ng rebounds dito kay Justin Brownlee, at si Brownlee naman lamang naman sa assists kaysa kay Akil Mitchell. So sa import naman mga kabrods, wala, parehas magaling, kaya magbabakbakan na lang ito pagdating sa dulo mga kabrods. Dikitan lang ang labanan dito mga kabrods. Meralco at Ginebra best of 3, pero itong huling pagkakatapat nila na itong elimination round, nanalo nga ang Barangay Ginebra dito. Pero hindi naman ibig sabihin nun na kapag nanalong Ginebra sa elimination round, sila na ang mananalo sa playoffs round, dahil iba ang usapan, ibang storya ng playoffs mga kabrods. Nag-iiba yung kupunan dyan, nag-iiba yung shape, nag-iiba yung mindset, nag-iiba yung place, nag-iiba yung adjustment mga kabrods. Kaya yan ang dapat abangan natin. Kaya wag dapat magpakampante ng Barangay Ginebra San Miguel dahil hindi basta-bastang Meralco Bolts ang makakalaban nila. Pero ito mga kabrods, meron nga tayong reports and rumors na gusto ng Ginebra humugot ng players, dahil yun nga, sabi nila parang nakukulangan nga daw sila sa ilalim. Well, sinasabi nila gustong hugutin ng Ginebra sina Greg Slaughter, sina Mo Tautua, sina C-Stand mga kabrods, pero ito ay too late na, dahil yun nga, papasok na tayong playoffs round. Hindi rin natin alam kung papayagan pa ito ni Kume Willie Marshall. Pero kung papayagan man, ang pinakamalapit na pwede nilang hugutin ay si C-Stand, dahil ito yung nasa Terra Firma Jeep, dahil ito ay pwede nilang bigyan na ng under the table. Pero ito pong sina Slaughter na hindi pa nakakabalik ng PBA, medyo mahirap pa yan. Tapos si Tautua na sister team nilang SMB, medyo komplikado, 3-team trade pang kailangan. Kaya si C-Stand talaga ang pinakamalapit at pinakamadali na kunin ng Ginebra. At yung Jeep, hindi naman na din papasok ng playoffs yan, kaya mas maigi kung si C-Stand ang kanilang kunin mga kabrods. Pero ito mga kabrods, para sa akin, kung sino yung Yamado at sino ang dehado this playoffs round ng bakbakang Barangay Ginebra at Meralco Bolts, para sa akin mga brods, lamang ng kaunti ang Ginebra dito. Dahil yun nga, ang dami nang bumalik sa kanilang reserve list mga kabrods. Sa Meralco naman, alam ko, sila yung dehado ng slight lang mga kabrods, pero kayang-kaya nilang babagsakin ng Ginebra dito. Pag hindi nagseryoso ang Ginebra, hindi nila na-depensa na maayos sina Newsom, Cancino, Almazan at Mitchell, baka dito sila matatalo talaga. Pero pag nag-click, ito pong triangle offense ni Coach Tim Cone, nakasama dyan sina Brownlee, Abrentos, Rosario, Malonzo, Aguilar sa rotation, and Scottie Thompson, tsak, kayang-kayang manalo ng Ginebra dito mga kabrods. Pero ang pinaka-importante, defense talaga, dahil defense wins championship. Kaya sa tingin nyo mga brods, sino man nanalo sa serye na ito? Ginebra ba kayo o Meralco Bolts? Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.